Mga kapatid, isa sa pinakamahirap unawain na mga salita ng ating Panginoon ay ang ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Ang kanyang pambungad ay hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Napakahirap unawain dahil bago itong chapter na ito, yung chapter 14 ng binasa natin, itong Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sa chapter 6 ay sinasabi na mahalin mo ang iyong kaaway. Pero dito naman, ang sinasabi ay hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina at asawa at anak at mga kapatid, maging ang sarili niyang buhay ng higit sa akin. So para bang merong inconsistency. At kung titingnan natin sa pang-apat na utos ng Ten Commandments, nakalagay doon yung igalang yung ama at ina. So, napakahirap unawain kung ating literal na titingnan, uunawain yung Ebanghelyo. Pero mga kapatid, ang sinasabi lamang dito ay yung kasing ginamit na salita sa Griego na yung hate sa English ay ang original na salita niyan sa Griego ay miseo. Ang miseo, ang English translation niyan ay hate. So, ang opposite ng hate sa miseo, yung opposite ng miseo ay agapao. Yung agapao is to love o umibig. So yun yung opposite noon. Pero ang miseo ay hindi siya simpleng pagkamuhi o hatred. Kung hindi, ito ay may iba pang kahulugan sa salitang Griego na wala kasing eksaktong salita kung titingnan natin sa English na iisang salita lamang. Pero kapag tiningnan natin siya sa biblical language, ang ibig sabihin lamang po niyan is to prefer less, na mas para bang mas bibigyan mo ng bigat yung pag-ibig sa Diyos kaysa sa pag-ibig sa ama, ina, at mga kapatid. So yun lamang ang ibig sabihin niya. Kung kaya naman ang mga kasunod nito ay sinasabi niya na ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So, yung pagiging alagad, sa Grego ang tawag dyan ay mathetes. So, yung mathetes, ang translation sa English ay disciple. Ang pinakamalapit na translation ay learner o student o estudyante. So, ang isang mathetes ay isang tagasunod na hindi lamang simpleng tagasunod, kung hindi tagasunod doon sa mga itinuturo ng guro o ng master. So, doon sa kanyang pagtuturo, doon sa kanyang mga tagasunod, ipinapakita dito yung pagtalima doon sa mga turo niya. At kung sumusunod sa mga katuruan ng guro, ay yun yung isang ganap na tagasunod. So, kung titingnan po natin, yung statement na ito ay para siyang Jewish exaggeration o kaya sa figure of speech sa English, ang tawag dyan ay hyperbole. So, shocking siya. Doon sa mga nakikinig, ito ay nakabibigla
na para bang sinasabi ng nakarinig sa kanya, narinig mo ba yung sinabi ng taong yon na ang sino mang hindi maaaring maging alagad niya, ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak at mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay. So, ang ibig sabihin lang po ay yung pag-ibig sa biblical language ay hindi siya yung katulad ng pagtingin natin sa pag-ibig sa ngayon na ito ay associated with emotion. Sa biblical language, ang pag-ibig na ginagamit dito ay agapao, to love. At galing yan sa salitang agape, na ang ibig sabihin ay unconditional love. O yung unconditional love na yan, ito yung loyalty. Na kapag ka sinabi mong mahal ko ang taong to, sa biblical language, ang ibig sabihin lamang po niyan ay loyal ako sa taong to. Na ito ang uunahin ko. Ngayon, nung sinabi niya yon na kailangan mas mahalin siya ng mga alagad niya kaysa sa mga magulang, kapatid, asawa at sarili, ito ay shocking o nakabibigla sa mga Hudyo nung first century Mediterranean. Bakit? Sino ba ang nagsabi nito? Alam ng mga Hudyo nung panahon na yon na ang nagsabi niyan ay ang Diyos. Alam nila na ito kasi ang kanilang dinadasal 3 beses sa isang araw. Yung galing sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5. Ito yung sinasabing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. So, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You should love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. At 3 beses yan na sinasabi ng mga Israelita, araw-araw. Ng mga Hudyo, 3 beses araw-araw. Bakit? This is the greatest among the commandments. You should love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might, or with all your strength. So, shocking yung sinabi ni Jesus na kailangan ibigin niyo ako ng mas higit sa iyong ama, ina, asawa, at mga kapatid. So, kung sinabi niya ito, ang ibig sabihin lamang ay sinasabi niya na ako ang Diyos. So, yun ang ibig sabihin. Kung kaya't yung pagiging alagad ni Kristo ay pagiging alagad ng Diyos. Ang pagiging disipulo ni Kristo ay pagiging tagasunod at tagasunod sa mga turo ng master o ng guro. At yun ay walang iba si Kristo, ang Diyos. So mga kapatid, ang susunod na sinabi niya ay, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So sa pagiging Kristiyano, matatawag lamang tayong Kristiyano kung tayo ay tagasunod ni Kristo, at magiging tagasunod lamang tayong ganap ni Kristo kung tayo ay tumatalima sa kanyang mga turo at kung tayo ay nagmamahal sa kanya ng higit sa lahat. Ibig sabihin ng miseo, katulad sinabi ko kanina, yung hate sa English ay hindi kamuhian kung hindi to prefer less. So, yung mas bibigyan mo ng bigat si Jesus kung ihahambing sa mga sa asawa, sa anak, sa mga kapatid o ano pa mang mahal sa buhay. So, tingnan natin yung pagiging Kristiyano. Ang sinasabi niya, yung pagpapasan ng krus.
Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. Ano ba yung krus? Ang Kristyanismo o ang pagsunod kay Kristo ay meaningless o pointless kung wala yung krus. Sa iba't ibang levels, una, pwede nating tingnan yung krus bilang sakripisyo. Sakripisyo katulad nung ginawa ni Jesus na dahil sa pag-ibig niya sa tao ay hinayaan niya ang kanyang sarili na ipako sa krus at mamatay at patayin sa krus. Ang pangalawa ay yung krus ay nagpapahiwatig ng desisyon natin sa buhay. Kumbaga parang ito yung crossroads na pagka tayo ay magdidesisyon, mga crucial na decision sa ating buhay, nandoon tayo sa kalagitnaan ng krus. Marami tayong pagpipilian, pero kailangan nating mamili ayon sa turo at pagmamahal kay Kristo. Ang pangatlong level, ang krus ay nagpapahiwatig ng kabanalan. At ang krus, ang kabanalan, ay nagpapahiwatig ng kabuuan. Kabuuan ng ano? Kabuuan ng mga relasyon. Mag-imagine natin ang krus. Tayo ang nasa gitna. Ako, sa kanan, ang aking sarili, sa kaliwa, ang aking kapwa, sa taas, ang Diyos, at sa baba, ang nilikha ng Diyos o ang sangnilikha. So, krus yan. Iyan ay nagpapahiwatig ng relasyon. At kung buo ang ating relasyon, tayo ay buo, tayo ay banal. Holiness is nothing else but wholeness in the context of relationships. Relasyon natin sa Diyos, tapat ba tayo sa Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? Loyal ba tayo sa Kanya? Relasyon natin sa ating sarili, sa kanan, tapat ba tayo sa ating sarili? Ang atin bang sinasabi at ang ating ginagawa ay consistent? Ibig sabihin, hindi natin niloloko ang ating sarili dahil dun sa consistency na yon. Tapat ba tayo sa ating kapwa? Makatarungan ba tayo pagdating sa ating relasyon sa ating kapwa? At ang sa baba ay yung sangnilikha o yung creation. Tama ba ang relasyon natin sa ating kapaligiran? Na kung saan ngayon ay ginugunitan natin ang araw ng sangnilikha o yung Sunday of Creation. So, itong lahat ng ito ay mga connections at ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng relasyon. At ang ating pagiging tagasunod ni Kristo ay pagtingin doon sa krus na ating kinalalagyan. Meron tayong iba't ibang choices, pero kailangang siguruhin natin na ang relasyon natin sa Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa sangnilikha o yung creation ay tapat. At tayo ay may pag-ibig dyan sa mga elemento na yan. Kung kaya naman ang totoong Kristiyano ay ang banal na Kristiyano at ang banal na Kristiyano ay nabubuhay sa kabuuan ng krus na kanyang pinapasan. Kung kaya naman mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng Eucharistiyang ito, ipanalangin natin na bilang mga Kristiyano ay tayo'y maging totoo at ganap sa ating pagka-Kristiyano. Isang buhay na banal, isang buhay na ganap, isang buhay na buo sa ating pagsunod sa ating Panginoon.